Hindi na may implementa ang automated system para sa susunod na barangay at sangguniang kabataan election sa 2025. Ito ang ibinalita ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Garcia sa katatapos lamang na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP General Membership Meeting kung saan guest speaker si Garcia. Sinabi nito na noong ipasa nila ang budget para sa 2024 preparatory local and national elections, hindi na isama ang budget para sa paghahanda sana sa automated barangay and SK elections. Paliwanag ni Garcia kung sasang-ayon ng Kongreso na gawing automated ang barangay at SK elections sa 2025, kakailanganin ng komisyon ang sapat na preparatory budget para rito. Pero sa kasalukuyan anya ay walang budget para rito. Paliwanag pa ni Garcia, mahihirapan din ang COMELEC na isabay ang automated elections sa parehong taon ng automated local and national elections. Po kasi automated BSKE, kakailanganin po natin na gawin ang filing ng certificates of candidacy ng mas maaga, katulad po dapat May 2025. Ibig sabihin, makakasabay po yun ang eleksyon natin ng national and local. Dahil po kinakailangan i-prepare natin yung ballot faces, yung po bang mismong magiging mukha ng mga balota, 42,027 po yan, dahil 42,027 ang barangays natin. Kapag po regular na manual election ng BSKE, kailangan po natin ng 11 to 12 billion pesos. Kapag po naman preparatory BSKE automated, kakailanganin po natin siguro ng mga 18 hanggang 19 billion pesos. Samantala, pagdating naman sa mga voting machine, sinabi ni Garcia na ang 11 kumpanyang nakilahok sa naganap na demo para sa internet voting ang sila ring magsusupply ng mga voting machine. Kabilang narito ang Smartmatic, Pivot International, Dominion Voting at Miro Systems. Sa kabila ng mga naiulat na problema o irregularity sa 2022 national elections, kabilang pa rin ang Smartmatic sa maaaring mag-supply ng voting machine para sa 2025 elections. Wala po kasi tayong formal na disqualification sa kanila. At the same time, sa batas po kasi sa Republic Act 9184, wala pa pong sufficient ground para sila ay ma-disqualify at this point unless may mag-file ng disqualification. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.